malamig na tubig doon. Medyo taos lang ako ng konti. It's been a while na nung atin pong inawit yung His Robes for Mine and then the song Living Hope. So yesterday I thought of singing again yung mga awit na yon na paborito natin before, no? Mga awit nung tayo po ay nandun pa sa Australia. The song His Robes for Mine is one of my favorites. Ano po? Yan po ay contemporary hymns. Ano po? So, ibig sabihin ay hindi po siya basta lang na contemporary, kundi siya po ay contemporary hymns na inaawit po, makabago. Pero, hindi po siya katulad ng ibang mga awit na repetitive at puro emosyon ang pinapadaloy. Ano po? Makita natin yung song ay napaka-Christological. Ano po? Centered sa atin pong Panginoong Jesus. Yung first stanza, ang sabi niya po doon, His robes for mine, a wonderful exchange. No, ang ating pong Panginoong Jesus ay namatay doon sa krus. Ang sabi doon, it was a substitutionary vicarious death. Ano po? Si Jesus para po sa atin. Ano po? Sabi doon, draped in His righteousness, tayo daw po ay justified. Yung ating pong kasalanan, excuse me. When Jesus died on the cross, our sins were imputed to the Lord Jesus Christ, and upon believing on His finished work on the cross, His righteousness was imputed to us. Ano po? Kaya meron pong exchange o palitan po na nangyari nung ang ating pong Panginoong Jesus ay namatay. I like also the second stanza. His robes for mine, what cause have I for dread? Ano pa ang ating ikinakatakot? Yamang ang katuwiran ni Jesus ay ibinihis po sa atin. The third stanza, nakakakilabot din po ito. His robes for mine, God's justice is appeased. When Jesus died on the cross, He satisfied the holy wrath of God. Ano po? Alam naman po natin that because of our sins, God hates us. Ano po? Hindi po totoo yung kasabihan na God loves the sinner but hates the sin. Dahil yun po ay parehong paparusahan ng Panginoon sa impyerno, di ba? God hates us. Katulad din po ng atin pong mga kasalanan. That's why when Jesus died on the cross, lahat ng hatred ng Diyos Ama sa atin ay nasatisfy, pinakalma ng ating pong Panginoong Jesucristo. And then the fourth stanza, grabe yun, makapanindig balahiboy kung atin pong nauunawaan yun. His robes for mine, such anguish none can know. Christ, God's beloved, condemned as though His foe, He as though accursed and left alone, I as though He embraced and welcome home. The anguish of the cross, no? Grabe, nung ang atin pong Panginoong Jesus ay namatay dun sa krus, yung anguish, yung sorrow na Kanya pong naranasan dun, ay hindi po naranasan ng kung sino man pong tao. Yung anak ng Diyos na si Jesus, itinuring na kaaway at sinumpa. Samantalang tayo na tunay na isinumpa, na tunay na nagkasala at dapat paparusahan, ang sabi doon, we were embraced by the Father and one day will be welcomed by the Father doon po sa buhay na walang hanggan sa langit. The song Living Hope, one of our favorites, lalo tigit yung mga kabataan, ano po, dalas ko marinig na inaawit yan ng mga kabataan pag natutulog po dito sa bahay. Napakaganda din po nung awit pong yun. Especially the third stanza, sinabi ni Brother Randall po kanina, na kung hindi po dahil po sa muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Jesus, ay wala po tayong pag-asa sa kaligtasan. That is also one of the things na atin pong pag-aaralan po mamaya sa atin pong mensahe.
But the third stanza, dun pong sa awit, dun sa Living Hope, ano ngayon simula ng third stanza? Then came the morning that sealed the promise. We all know na nung sinabi ng Panginoong Yesus sa kanya pong mga disciples, He promised to them na siya po ay muling mabubuhay. Isang bagay na nung time na yon ay hindi po pinapaniwalaan ng kanyang mga alagad. Then came the morning that sealed the promise. His buried body began to breathe. Early Sunday morning, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli. That's why ang ating pong simba ay Sunday. In the book of Acts, simula po nung time po na ipinanganak ang church, the disciples, the believers, gathered every Sunday in celebration of the resurrection of the Lord Jesus Christ. His buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared, "The grave has no claim on me." Alam po natin ang ating pong Panginoong Jesucristo in the book of Revelation. Ang sabi po ng Revelation, the Lord Jesus Christ is the Lamb of God. That is also the declaration of John the Baptist, di ba? Nung si Jesus binaptize, hindi pala baptism, Nung si Jesus pala ay bumalik kay John the Baptist doon po sa Jordan River after ng kanya pong temptations. Doon po sa wilderness, he came to John the Baptist. And upon walking near, doon po sa Jordan River, John the Baptist declared, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Si Jesus ay kordero ng Diyos. At yun po ay symbol, shadow ng kanya pong sacrifice, death on the cross. Kung papaanong ang mga tupa, hayop in the Old Testament time ay nagiging temporary sacrifice for the forgiveness of their sins, the Lord Jesus Christ is the Lamb of God, the perfect and final sacrifice for our sins. But in the book of Revelation, the Lord Jesus Christ, hindi lamang po siya Lamb of God, He was also called the Lion of Judah. The Lion of Judah. And that is a title na nagsisimbolize, nagsashadow ng pagiging hari ng ating pong Panginoong Jesus. And as a lion, the Lord Jesus Christ is a conqueror. At tandaan po natin ito, mga kapatid, hindi po basta-basta ang dinaig ng ating pong Panginoong Jesucristo. Hindi po empire ang tinalo ng ating pong Panginoong Jesus. Hindi kung sino man pong mataas na tao, influential, makapangyarihan. Let us remember that Jesus conquered death. That is why ang kanyang title is both the Lamb of God, at the same time the Lion of Judah. Ngayong umaga po, akin pong pinamagatan ang atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, His glorious resurrection. Ang maluwalhating pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Bago po tayo manalangin, I'd like to greet everyone. Happy Resurrection Sunday. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Every time, sana hindi lang po tuwing mahal na araw natin inaalala ang huling pagkabuhay ng ating pong Panginoon. Ang background po kung bakit ang ating simba ay linggo, ang pinakang ground po niyan ay yun pong resurrection ng ating pong Panginoong Yesus. Diyan po natin nakuha yung idea. Ano po? At sana every Sunday ay atin pong isine-celebrate that our Lord has risen. He defeated the power of sin, death, and hell for us. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos at aming Panginoon, ngayon pong umaga kami po'y nagagalak na kami ay nandito. Salamat po dahil binigyan mo kami ng maliwalas na paligid, panahon. Salamat sa hangin,
Salamat po sa lugar na meron kami para kami po ay malayang mag-aral ng iyo pong mga salita. Sa tuwing kami ay magtitipon, ang highlight ng aming pagtitipon is your word. That's why, Panginoon, ngayon pa lamang, itaas mo ang iyong salita sa buhay po ng iyong pong mga anak. Ang salita mo, Panginoon, ang primary sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa amin, at the same time, primary, Panginoon, sa inyo pong iglesia. Kaya tunay, Panginoon, we do not preach ourselves. We preach Christ and Him crucified. Katulad ng sinabi po ni Apostol Pablo, "For I desire to know nothing among you except Christ and Him who is crucified." Tunay, Panginoon, ganun din po kami. Kung meron kaming magiging identity, kung meron kaming magiging pagkakakilanlan sa ibang mga iglesia at ibang mga tao, sana po, yun po ay dahil sa aming pong pagkakakilala at pagkaka-recognize ng aming pong Panginoong Jesucristo. And Lord, magnify yourself in our midst. Sanctify now your people through your word. At gawin mo itong makapangyarihan, Panginoon, na bumago ng aming pong mga buhay. Meron po kami mga kasama ngayon na marahil hindi pa nila alam pa yung kaligtasan. Hindi pa nila nauunawaan kung papaanong makakalaya sa kasalanan. Kaya't sana, Panginoon, ang pangangaral ng salita mo ay pumukaw sa kanilang puso, isip, damdamin at pagkatao. Na sana po, Panginoon, magkaroon ito ng malaking impact, Panginoon, sa kanila, and that your word would create faith and genuine repentance sa kanilang puso. Salamat po ng marami, Panginoon, for this day, for this hour. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Again, I have entitled our message, His Glorious Resurrection. Ano po ang maluwalhating muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Tatagalogin ko sana, yung ating pong title, pero hahaba. Yung ating pong title. That's why I have decided na English ang ating pong title, pero I have made my outline today Tagalog. Para po makapag-communicate sa atin pong lahat. But ang atin pong title, His Glorious Resurrection. Sa Tagalog po, ang maluwalhating muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. When we think or talk about the Lord Jesus Christ, palagi siguro ang maha-highlight sa pag-uusapan natin sa Kanya ay yung Kanyang kamatayan dun sa krus ng Kalbaryo. Even the unbelievers, kung inyong i-mention ang name ng Panginoon natin sa kanila, immediately, they would thought yung pong kamatayan, pagkapako ng ating pong Panginoong Jesucristo dun sa krus ng Kalbaryo. Pero gusto ko pong ipaalala po sa bawat isa sa atin, tandaan po natin ito, kung mahalaga ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang kanya pong muling pagkabuhay is equally important to His death. Tandaan niyo po yan. The gospel will not be completed kung ang ating pong Panginoong Hesukristo ay nanatili lamang po dun sa libingan. The gospel is not complete. The complete message of the gospel is the perfect, sinless life of Christ, His substitutionary death on the cross, His glorious resurrection, His ascension, and His return. 5 po yun, at alam po natin yan. I made a series of preaching about that nung tayo po ay nandun pa sa Agma, or I think parang Australia pa lang yata ay na-preach ko na po yung pong 5 message of the gospel. The perfect sinless life of Christ. Why is it important? Mahalaga po na alam natin na ang ating tagapagligtas ay namuhay sa mundong ito na hindi nagkasala. Ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5, I came not to destroy the law, but to fulfill the law. Tayo po yung violators ng batas ng Diyos. Kaya tayo ay tinawag na makasalanan.
nung si Jesus ay nagkatawang tao dito sa mundo, yung pong lahat nating violate, siya po yung gumawa in behalf of us. Amen? Yun yung buhay na hindi natin kayang ipamuhay. And can you imagine, ang atin pong Panginoong Hesukristo ay hindi po nagkasala o hindi po nagmintis doon sa lahat ng mga batas na ibinigay ng Diyos sa Old Testament. Never, kahit isang segundo ng atin pong Panginoong Hesukristo ay nagkasala. And His perfect sinless life is essential because His perfect sinless life, yun po yung naging righteousness natin nung tayo ay sumampalataya sa Kanya, at yung pong pagiging perpekto ni Kristo ang nag-qualify sa Kanya na mamatay sa krus sa kabayaran ng ating kasalanan. Remember this, kung si Jesus ay nagkasala kahit isang beses, hindi siya qualified na mamatay dun sa krus sa kabayaran ng ating kasalanan. Ganun po kahalaga yung kanyang perfect sinless life. His substitutionary death on the cross. Gano'ng kahalaga ito? At ito ang pinakang familiar sa atin. Sinasabi natin lagi that our Lord Jesus died on the cross to pay the penalty of our sins. I have mentioned this before and I do not know kung natatandaan pa nung iba. Do you know why Jesus died on the cross? Most of the time, sinasabi natin, si Jesus namatay dun sa cross para bayaran ang ating kasalanan. Mali ba yon? Is it wrong to say that Jesus died to pay the penalty of my sins? Is it wrong? Yes or no? No, tama yun. Na si Jesus ay namatay sa krus sa kabayaran ng ating kasalanan. But remember this. Ang kamatayan ni Kristo na nagbayad ng ating kasalanan, remember this, secondary lamang po yun. Sa tunay na purpose kung bakit si Kristo ay namatay sa krus. Do you know why Jesus died on the cross? Primarily, ultimately, Jesus died on the cross to satisfy the holy wrath of God the Father. Namatay si Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Secondary lang para po sa atin. Primarily and ultimately, si Jesucristo ay namatay dun sa krus dahil yun lang ang pwedeng magpakalma ng galit ng Diyos Ama. Ang Diyos ay araw-araw nagagalit, napupuot sa kasalanan. At para yun ay mawala, sabi nga doon, His robes for mine, God's justice is appeased. Para yun po ay masatisfy, mawala, kinakailangan po ng sacrifice ng isang perpekto. Kaya po mga kapatid, it is not wrong to say, Jesus died to pay the penalty of my sins so that I would escape the punishment in hell and be accepted in heaven. It is not wrong to say that. Pero kung yun lang yung alam mo at kung yun lang yung sinasabi mo, meron kang malaking kulang na hindi mo alam. Ultimately, si Kristo ay namatay para sa Diyos Ama. Pangalawa lang para sa ating mga kasalanan at para sa ating kaligtasan. And then third, His glorious resurrection. The message of the gospel is Christ's perfect sinless life, His death on the cross, His glorious resurrection, which is mamaya po ay pag-uusapan po natin yan. Skip ko muna yon. Let's go to the fourth message of the gospel. His ascension. Bakit mahalaga na si Jesus bumalik sa langit? Parang napakasaya na lang sana nung siya ay nabuhay na maguli na natili na lamang siya dito sa lupa so that we could see Him
and be with Him. Ganda sana, no? But after 40 days ng kanya pong resurrection, we all know na si Jesus ay umakyat, bumalik sa langit. And why? And the reason is, sabi po sa Book of Hebrews, para po siya yung ating magiging dakilang saserdote, to be our great high priest. Siya po ang ating tagapamagitan, our mediator. At kung hindi si Jesus aakyat sa langit at uupo sa kanan ng Ama, wala po tayong magiging bridge patungo sa Diyos Ama. That's why the Apostle Paul told Timothy, there is only one mediator between God and man, the Lord Jesus Christ. Bakit si Jesus lang ang pwede maging tagapamagitan ng Diyos at saka ng tao at Diyos? Simply because Jesus is both God and man. Fully God and fully man. Kaya ang pwede lang mamagitan sa atin ay siya. Dahil siya ay Diyos at the same time ay tao. And we all know that the gospel also declares that one day our Lord will come back. Sang araw ay muling babalik. Pero hindi natin pag-uusapan ang lahat po ng mga bagay pong yun. But anyway, akin lamang pong pinasadahan ng mabilis, just in case na nakalimutan na po natin yung complete message of the gospel. That's why when we share the gospel, wag lamang po nating sabihin sa mga tao, oh, Jesus died for you. He loves you. Gusto kanya na maka-escape doon sa impyerno at mapapunta sa langit. Although yung mga salitang yun ay hindi po masama. But if you will not tell the people about the perfect sinless life of Christ, if you will not tell the people the substitutionary death of Christ that satisfied the wrath of God the Father, if you will not tell the glorious resurrection of Christ, the ascension of Christ, and the return of Christ, your gospel message is incomplete. Hindi po ito kompleto. And just before we go sa atin pong mensahe ngayon pong umaga, another review para po sa atin pong lahat. I think nabanggit ko po ito ng mga nakaraang mga Sundays. Ano po yung atin pong 5 solas ng atin pong kaligtasan? Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, according to the Scripture alone, and for the glory of God alone. Ano po? Important. Diyan po umiikot yung napakahalagang mga doktrina ng kaligtasan. Our 5 solas. By grace alone, sola fide. Hindi tayo naligtas ng gawa, kundi ng biyaya ng Panginoon. Salvation is through faith alone. By grace alone, sola gratia, ano po? And through faith alone, sola fide. Hindi tayo gumawa ng kung anumang ritual para maligtas. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng pananalangin. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng altar call. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng simpleng pananampalataya. Sola fide. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. Solus Christus. Tayo ay naligtas hindi sa pamamagitan ni Muhammad, hindi sa pamamagitan ni Kibuloy, hindi sa pamamagitan ni Soriano, hindi sa pamamagitan ni Numan. Ang ating kaligtasan po ay matatagpuan sa persona ng Panginoong Hesus Kristo. That's why John 14:6, let us all recite. Ready? Begin. John 14:6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Solus Christus. By grace alone, sola gratia. Through faith alone, sola fide. In Christ alone, solus Christus. And fourth, according to the Scripture alone, sola Scriptura.
Wala tayong naging ibang basis kundi ang salita ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi opinyon ng tao. Ang kaligtasan ay hindi haka-haka ng sinuman. Ano po? Ang ating pong kaligtasan ay nakaugat sa banal na kasulatan. And then fifth, for the glory of God alone. Soli Deo Gloria. By grace alone, through faith alone, in Christ alone, according to the Scripture alone, and for the glory of God alone. Ang kaligtasan, niligtas tayo ng Diyos, hindi po ultimately para sa atin. Di tayo niligtas ng Diyos para lamang sa purpose na hanguin sa impyerno at dalhin sa langit. Niligtas tayo ng Panginoon for the renown of His name and for His glory. Kaya tayong mga hinirang, ang sabi ni Pedro, tayo po ang maglalathala ng mga kagilagilalas ng mga gawa ng Diyos, lalo't higit ng kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Let us recite once again yung atin pong 5 solas. Ready now? By grace, salvation is... Ready? Begin. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, according to the Scripture alone, and for the glory of God alone. Ano po? Yan po. Diyan iikot ang atin pong mga doktrina. Ngayon pong umaga is glorious resurrection. Hindi po natin bigyan muna ng emphasis yung death ng ating pong Panginoon. Although gagawin natin mamaya in our Lord's table, but on our message ay atin pong bigyan ng emphasis ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag atin pong babanggitin yung resurrection o yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ano dapat yung mga salita na dapat mag-flash sa ating isip? Ano po? Ano dapat yung mga bagay na dapat nating maalala kapag ang mababanggit ay muling pagkabuhay ng ating Panginoon? Ngayong umaga ay hindi ko po ikukwento sa inyo yung story nung resurrection. Alam na natin yon. Jesus died Friday. He was buried din nung hapon na yon. On the third day, Sunday, He rose again from the dead. Pagkatapos noon, umagang-umaga, yung kanyang mga kaibigang mga babae pumunta dun sa libingan. From afar, nakita na nila yung bato na nakagulong na. And then they continue to walk. Pagdating nila dun, damit lang. 2 angels appeared doon po sa tomb na nag-declare na wala siya doon, kundi siya muling nabuhay. Alam na natin yon. Ano po? Yung pong story nung atin pong resurrection ng ating Panginoong Hesus. Ano po? Pero hindi na po yun ang ating pag-uusapan ngayong umaga, kundi ano dapat yung mga salita na dapat maalala natin sa tuwing mababanggit yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ano po? Ang pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ay mensahe tungkol saan? Ano po? Tungkol saan ang mensahe ng Panginoong Hesukristo? Ang kanyang resurrection. Ngayong umaga ay 3 ang akin pong nais na i-share sa atin. Ano po? Una, na dapat po nating maalala sa tuwing pag-aaralan at pag-uusapan ang resurrection ng ating pong Panginoon, the resurrection is a message about freedom. Sa Tagalog po ay, pakibasa, kalayaan. Ano? Sa tuwing tayo ay mag-uusap tungkol sa pagkabuhay ni Kristo, ano po, ang dapat nating maalala, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay mensahe ng kalayaan. O sa Ingles, tinatawag po nating freedom. Ano po? Ngayon, ang tanong ay ganito. Saan tayo pinalaya ng Diyos sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo? Kung ang resurrection ay tungkol sa kalayaan, freedom, saan ba tayo pinalaya ng pagkabuhay ni Kristo? Ano po? Meron pong 3 na bagay na atin pong titingnan ngayong umaga. Ano po? Itong 3 ito na babanggitin ko ngayong umaga, ito po yung kalalagayan natin nung tayo po'y hindi pa mga mananampalataya. Ito yung buhay natin. Ito yung kaisipan natin. Ano po? 3 po. Una,
Saan tayo pinalaya ng Diyos sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo? Letter A, pakibasa po natin lahat. Ready? Ready, begin. Mula sa tanikala ng sistema ng sanlibutan. Tandaan po natin ito. Ano? Nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, nung tayo po ay hindi pa Kristiyano, tayo pong lahat ay isinilang sa mundong ito, automatic na ang ating pong pamumuhay ay worldly o makamundo. Ang sabi po sa Ephesians 2:1 and 2, basahin po natin yung talata. Nandito na lang po sa harap para mabilis lang tayo. Ephesians 2:1 and 2. All together, ready now, begin. Oh, sabi ni Apostle Paul, nung dati pa kayong patay sa inyong mga pagkakasala, kayo ay lumakad. Ito pong walk na ito, hindi ito literal na naglalakad, kundi yan po ay namuhay. Kayo ay namuhay na inyong sinusunod ang sistema ng mundong ito, the course of this world. Alam niyo ba kung ang ating Panginoong Jesus ay hindi nabuhay na maguli? Up until now, tayo po ay mamumuhay sa sistema ng sanlibutan. That's why nung tayo po ay unbeliever pa, we think like the world. Nag-iisip tayo kung paano mag-isip ang mundo. Nung tayo po ay hindi pa mananampalataya, we speak like the world. Nagsasalita tayo na katulad po ng salita ng sanlibutan. Nung hindi pa tayo mananampalataya, we dress like the world. Kung paano manamit ang sanlibutan, ganun tayong nananamit. Nung hindi pa tayo mananampalataya, we act like the world. Tayo ay nagpapaago sa sistema ng sanlibutan nung pong mga panahon pong iyon. Umaawit tayo ng mga makamundong awit. Lahat ng patungkol sa atin ay makamundo nung tayo ay hindi pa Kristiyano. Subalit, dahil po sa muling pagkabuhay ni Kristo, napaka makapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo na Kanya po tayong hinango mula sa sistema ng sanlibutan. Amen? Kung hindi dahil sa resurrection ni Jesus, can you imagine? Yung isip mo katulad pa rin ng dati. Yung salita mo tulad pa rin ng dati. Yung kilos mo tulad pa rin ng dati. Yung pagsasalita mo tulad pa rin ng dati. Yung pananamit mo ay tulad pa rin ng dati. Yung mga habits mo ay tulad pa rin ng dati. But we praise God that the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ is powerful enough to change us and to give us freedom mula po sa buhay sa sanlibutan. Pangalawa, not only na tayo po ay pinalaya mula sa tanikala ng sistema ng sanlibutan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Pangalawa, mula sa tanikala ng dyablo. Ephesians chapter 2 verse 1 and 2, basahin po natin yung talata. And you were dead. Ready now? Begin. Trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Look at that. Pastor, nasan dyan si Satan? Hindi naman po nabanggit dan yung devil. Ano po? Ang sabi po dito, following the prince of the power of the air. Hindi po dyan binanggit yung name na Satan, yung title na devil, or the evil one. Hindi po dyan binanggit si Beelzebub na one of the names of Satan, kundi ang sabi dyan, the prince of the power of the air. Sino yung prinsipe dyan sa kalangitan na tinutukoy po sa talata po dyan? Hindi man pong binanggit na yan po ay dyablo, na yan po ay si Satanas, pero wala pong prince of the power of the air maliban po sa Satanas, maliban po sa dyablo. Alam nyo ba kung bakit si
Satan ay tinawag na prince of the power of the air. Do you know why? Nung si Lucifer, because of his pride, ay pinalayas ng Diyos sa langit together with the 1/3 of the angels na kasama niya, saan sila tinapon ng Diyos? Sinasabi natin sa lupa. But literally, ano po, si Satanas po, yun pong ating atmosphere, yan po ang kanyang naging domain. Yan po ang kanyang nagiging kaharian. Meron pong isang pastor na nagsabi, kung bubuksan daw ng Diyos ang ating spiritual eyes, at hahayaan niyang makita natin ang angelic beings, nasan daw sila, pastor? Nasa alapaap. Roaming around the world 24/7. Running to and fro. According to the book of Job. Seeking whom he may devour. Pastor, kailan po kukunin ng Panginoon yung dati naman yan talagang trono? We all know na ang atmosphere kasama yan sa nilikha ng Panginoon. Ang kalawakan nilikha ng Diyos on the second day. The firmament, alam natin sa Diyos yan. Pero simula po nung binagsak ng Diyos ang dyablo mula sa langit, ang dyablo at ang kanyang mga kampon ay nariyan po sa atin pong paligid sa alapaap. At yan po ang naging domain ng dyablo. That's why he was called the prince of the power of the air. Pero isang araw, sa muling pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesus, kailan niya babawiin yung trono, yung domain na sa Kanya naman talaga dapat. Sa panahon ng rapture, anong sabi ng Bible? Saan pupunta si Jesus? Nasaan si Jesus Christ sa araw po ng rapture? Tutungtong ba yung paa niya sa lupa? Sabi ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 4, we will meet the Lord in the air. And many Bible scholars believe, even I, na that will be the time na kukunin na muli ng Panginoon yung kanyang kaharian na kanya sadya talaga. Pero at this time, ang dyablo, siya po ay tinawag na Prince of the Power of the Air sapagkat siya po ang namumuno sa mundo pong ito sa pamamagitan po ng kasalanan. Nung tayo po ay wala pa sa Panginoon, tayo pong lahat ay alipin ng dyablo. Ano po? Tayo pong lahat ay alipin ng dyablo. Pero dahil po sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay pinalaya mula sa tanikala ng dyablo. Pangatlo po, this morning, hindi lamang po tayo pinalaya mula sa sistema ng sanlibutan, hindi lamang tayo pinalaya mula sa tanikala ng dyablo. Ano po? Pangatlo po, tayo po ay pinalaya mula sa tanikala ng sariling pagnanasa ng laman. Basahin po natin yan. Ready? Begin. Mula sa tanikala ng sariling pagnanasa ng laman. Tayo po ay alipin dati ng sanlibutan. Alipin tayo ng dyablo. And remember this. Kung meron pong umalipin sa atin dati nung hindi pa tayo mananampalataya, alam nyo kung sino? Naalipin tayo ng sarili nating pagnanasa. Ephesians chapter 2 verse 3. Basahin po natin yung talata, among whom, ready now, ready, begin. Among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind. Passions of our flesh. Sabi ni Apostol Pablo, tayo minsan ay nabuhay sa pagnanasa ng atin pong laman. Kapag ka naisip po natin yung laman, desires of the flesh, ang una agad tumatakbo sa atin is sexual, di ba? Parang pagnanasa, lust. Alam niyo po bang bahagi lang yon? Nung tayo ay unbeliever pa,
Marami sa atin dito, kabataan ngayon, yung iba matatanda na dating kabataan, hindi po natin maitatanggi na tayo pong lahat ay biktima ng kasalanan ng pornografiya at tayong lahat ay biktima ng kasalanan ng masturbation. Yan ang isa sa mga pinag-uusapan natin sa ating mga discipleship sessions. When we talk about purity, inaamin natin na nung hindi pa tayo mananampalataya, lahat tayo ay merong sexual sins. Even ladies would admit na sila po ay guilty sa kasalanan ng pornography and masturbation. Pero alam niyo ba nung sinulat ni Apostol Pablo itong passions of our flesh? Ang implication po nito ay hindi lamang sexual. Ang lust po ay hindi lang nakakulong sa sexuality. Ang lust ay pwedeng love for money and materialism. Alam nyo ba, ang pag-ibig sa salapi ay pagnanasa din ng laman. Ang masyadong pag-ibig sa mga material na bagay ay kasama sa pagnanasa ng laman. Lahat ng pwedeng mag-satisfy ng ating cravings, physical cravings. Lahat po yan ay passions of our flesh. At nung tayo po ay unbeliever pa, tayo po ay nakakulong sa pagnanasa ng laman. But we praise God. Because of the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ, because of its power, tayo po ay pinalaya mula sa sanlibutan, mula sa dyablo, at mula sa sariling pagnanasa ng laman. That's why our lesson for this morning, let's all together read our lesson. Ready now? Begin. Kung hindi dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, hanggang ngayon ay nasa talikala tayo ng mga bagay na imposible natin malampasan sa sarili nating kakayahan. Si Kristo ay buhay at nagbibigay ng kalayaan sa mga sumasampalataya sa Kanya. Say amen if you agree. Amen? Wow. That is the glory of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ganyan ka makapangyarihan. Ang sabi dito, imposible natin malampasan. Imposible tayong makawala sa sistema ng sanlibutan, sa dyablo, at sa sarili nating pagnanasa. Sa sarili nating kakayanan ay imposible. Pero salamat na merong gumawa para sa atin. None other than the Lord Jesus Christ. So whenever we talk about the resurrection of the Lord Jesus Christ, ano ang una natin dapat maalala? Natin dapat maalala ay yung tinatawag po nating kalayaan or freedom. We remember na tayo po ay pinalaya ng ating pong Panginoong Jesus. Second point, not only freedom ang ibinigay po ng Panginoon sa atin, kundi po yung tinatawag po nating pag-asa. Sa English po ay hope. Sa tuwing aalalahanin natin at pag-uusapan natin yung resurrection ng Panginoong Jesus, maaalala natin yung kalayaan na binigay niya sa atin. Dati tayong nasa talikala ng sanlibutan, ng dyablo, ng ating sarili, at maaalala din po natin yung tinatawag na pag-asa. Ano po? Ang tanong, ano ang kalagayan natin na kung hindi dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo ay naroon pa rin tayo? Kasi ang sabi, ang resurrection ay mensahe ng pag-asa. And that is right. Pero paano natin ma-appreciate yung pag-asa na yon? Ano ba ang kalagayan natin na kung hindi dahil sa pagkabuhay ni Kristo ay naroon pa rin tayo? Number 1. Basahin po natin. Ready? Patuloy. Ready now? Begin.
patuloy na mamumuhay na walang kaugnayan sa Diyos. Tinatawag nating spiritual death. Kung si Jesus ay hindi nabuhay muli, tayo pong lahat ay hiwalay pa rin sa kaugnayan sa Diyos. Spiritual death. Isaiah 59 verse 2. Basahin po natin. But your iniquities, ready now? Begin. But your iniquities have made a separation between you and your God, and your sins have hidden His face from you so that He does not hear. Look at that verse. Ano nag-iiwalay sa atin sa Diyos? Ang nag-iiwalay sa atin sa Diyos ay yun daw mga kasalanan. At kapag sinabi natin tayo hiwalay sa Diyos, ang tawag po dito ay spiritual death. Of course, alam po natin mula sa scripture na nung nilikha po ng Diyos si Adan at saka si Eva, they were made in the likeness of God. They were perfectly created by God. Yun mismong imahe ng Diyos ay nasa tao, walang kasalanan. But we all know the story. In Genesis chapter 3, dumating doon ang diablo through a serpent. At matagumpay po na nagawa ng diablo na malinlang ang tao at ang tao ay nahulog sa pagkakasala, and immediately pagkatapos po ng disobedience ni Adam and Eve, alam po natin ang unang naging ginawa nila. Sila po ay nagtago, sila po ay nahiya, sila po ay natakot sa Diyos, at yung pong kanilang pagtatago is already a picture na yung kanila pong spiritual na relasyon sa Diyos ay naputol na, nawaglit na, nahiwalay na. That's why Isaiah 59 verse 2, your iniquities have made a separation between you and your God. Kung hindi po nabuhay muli si Kristo, hanggang ngayon, tayo po ay mamumuhay na walang relasyon sa Diyos. Hindi kilala ang Diyos. Walang kamalayan sa Diyos. Hindi alam kung sino ang Diyos. Amen po? But we praise God. Ganyan po ang glory ng resurrection ng ating pong Panginoon Jesus. Through His resurrection, yung ating pong naputol na kaugnayan sa Diyos ay balik. That's why the story of hope, lesson 24, naalala niyo po yon? Isang araw, merong isang matalinong pariseyo, isang gabi, na lumapit sa Panginoon. Sino yon? Si Nicodemus. Bakit siya lumapit sa Panginoon? To inquire kung paano siya magkakaroon ng kaligtasan. Hindi pa niya tinatanong ang Panginoon, alam na kagad ng Panginoon ang kanyang pakay, kaya't ang sabi ni Jesus kay Nicodemus, truly, truly, I say to you, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Akala ni Nicodemus ay literal. Papasok pa ba ako sa sinapupunan ng aking ina para ako ay iluwal muli at maligtas? Ang sabi ni Jesus, ang ipinanganak sa laman ay sa laman, ang sa espiritu ay sa espiritu. Kaya ang ibig sabihin ni Jesus, kailangang mabuhay muli ang isang tao bago mapunta sa langit. Ang ibig pong sabihin ay spiritual. Dati tayong nahiwalay sa Diyos, sa kaugnayan po natin sa Kanya. At kung tayo po ay tatanggapin sa langit, kinakailangan yung nawaglit nating relasyon sa Diyos muna ay balik. Kaya sabi ni Jesus, except a man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Letter B, kung hindi po dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoon, ang sabi po dyan, patuloy tayo na mamumuhay na may takot sa kamatayan. Physical death. Basahin po natin po yung talata. Psalm 55 verse 4 and 5. My heart, ready now? Begin. My heart is in anguish within me. The terrors of death have fallen upon me. Fear and trembling come upon me, and horror overwhelms me. Ang sabi po ng psalmist, grabe yung dulot ng kamatayan. Nagbibigay ito ng
takot at panginginig sa isang tao. Di ba nung tayo ay unbeliever pa, takot tayo sa kamatayan. And that is normal. Dahil kung hindi ka mananampalataya, natural lang na takot ka sa kamatayan dahil hindi mo alam ang patutunguhan ng buhay mo pagkatapos ng kamatayan. That's why, ang kamatayan po ay nagbigay sa atin ng takot nung hindi pa tayo mananampalataya. Pero salamat sa Panginoon. Dahil kay Kristo at dahil alam natin na siya ay nabuhay na mag-uli. Alam po natin na hindi na tayo ngayon natatakot sa kamatayan. Amen? That's our hope. Para sa atin ngayong mga mananampalataya, death is no longer a thing na pwede po na makapagbigay sa atin po ng takot. We are no longer afraid of dying. Because for us, death is the entrance, the door para po sa buhay na walang hanggan. Anytime, any moment na tayo po'y bawian ng buhay, tayo man ay ma-hospital, tayo man ay masagasaan sa labas, tayo man ay matamaan ng ligaw na bala, anuman po ang mangyari sa atin anytime, hindi na tayo natatakot mamatay. Ang natatakot lang mamatay ay ang walang Kristo sa puso. Subalit ang isang mananampalataya, ang isang tao na natitiyak na kilala niya si Kristo at pinanghahawakan ang muling pagkabuhay ni Kristo, mga kapatid, hindi na po nakakatakot sa atin ang mamatay, kundi ang kamatayan para sa atin ang magbibigay ng daan ng pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Can you imagine a life na namumuhay ka sa mundong ito hanggang sa huli mong hininga ay takot ka sa kamatayan? Paano na lamang yung mga taong namatay na lang ng ganon? Yung mga taong namatay na lang na walang pag-asa. Pero salamat sa Panginoon dahil hindi niya tayo iniwan na walang pag-asa. Sa tuwing maalala natin na siya ay nabuhay na maguli, wala na po yung takot sa kamatayan. In fact, hinihintay natin yun. Amen? Para kayo'y takot pa rin mamatay ah. Do you long to die? Yes or no? Yes. Believer lang ang mag-yes doon. Mananampalataya lang ang naglolong na mamatay na siya. Dahil ang kamatayan para sa atin ang katapusan ng paghihirap sa mundo. At kamatayan ang susi na mukhaan na nating makita ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya Kuya Cesar, ano si Kuya Cesar? Huwag ka pong matakot. Ano po, alam naman natin yung naging situation ni Kuya Cesar, di ba? Si Brother JM dinala sa hospital. Nandito na ba siya? Nandito na ba si Brother JM? Ha? Nandito. Okay, so kasi kanina, yung aking asawa, sabi niya ay dadalhin sa hospital si Brother JM kasi kinakapos ng hininga. Nung sinabi niya sa akin dito kanina, alam ko yung mensahe ko ngayon eh. Kaya sa isip ko, hindi naman sa hindi natin mahal si Brother JM at hindi naman sa ayaw na natin siyang makasama pa dito sa mundong ito. Pero palibasa, ang atin pong mensahe today is all about the resurrection, and the resurrection gives hope sa mga mananampalataya. Sabi ko kanina nung nandito ako, kung si Brother Jem bawian ng buhay ngayon, wala na tayong ikakatakot pa. Amen po? Amen. Believer lang ang pwedeng mag-amen at pwedeng mag-claim ng bagay pong iyan. Letter C, pangatlo po. Anong kalagayan na meron tayo na kung hindi dahil sa pagkabuhay ni Kristo ay naroon pa rin tayo? Not only spiritual death, patuloy tayong mamumuhay walang kaugnayan sa Diyos. Not only physical death, afraid of dying. Kung hindi dahil kay Kristo hanggang ngayon, takot tayo sa kamatayan. Pero pangatlo, ano po?
yung pong walang katapusang pagkahiwalay sa Diyos, we call that eternal death. Revelation 21 verse 8, ano po ang sabi ng talata? But as for the cowardly, basahin po natin all together, ready? Begin. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. The second death refers to eternal death. Bakit, Pastor, tinawag na second death ang eternal death? Alam niyo kung bakit? Ang first death natin ay ang ating spiritual death. And after our spiritual death, kung hindi tayo naligtas, we will face the second death. And the second death is eternal separation from God in the lake of fire. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Sino ang ibubulid sa lawa na naglalagablab na apoy? Lahat ng hindi kumilala kay Kristo, lahat ng hindi nakaunawa ng kaligtasan na nagmumula sa atin pong Panginoong Jesucristo. Pero mananampalataya na tayo eh. Alam na natin na ang patutunguhan ng buhay natin pagkatapos sa mundong ito ay buhay na walang hanggan sa langit. Pero ang sabi dito, ang mga unbelievers, lahat ito kung ating isa-sum up yung mga binanggit po dyan, lahat yan ay unbelievers. Lahat sila ay ibubulid dun po sa lake that burns with fire and sulfur. Do you know why hell is called hell? Alam niyo ba kung bakit ang impyerno ay tinawag na impyerno? Do you know the pain, the real pain of hell? Ang impyerno, alam natin, sinabing apoy, lawa, naglalagablab, walang hanggang kaparusahan. Alam natin lahat yon. But do you know the real pain of hell? Remember this, and listen to this. The real pain of hell is not only fire. Hindi lamang po yung mga uod na hindi namamatay. The real pain of hell is to live forever apart from your Creator. Uulitin ko po yun. The real pain of hell is to live forever apart from your Creator. Ang pinakang masaklap na pwedeng mangyari sa atin ay yung pong tayo ay habang buhay na mabuhay na malayo sa lumikha sa atin. Hell is hell not only because of the fire na naandun. Tandaan po natin ito, ang impyerno ay impyerno dahil wala roon ang presensya ng Diyos. Sipin mo yon, yung gumawa sa iyo, the one who gave you life, mahihiwalay ka sa Kanya magpakailanman. And that is the real sorrow. That is the real pain of eternal death. Pero salamat sa Diyos, ang mga mananampalataya, hindi na po tayo makakaranas ng eternal death kung di walang hanggan po nating makakasama yung Diyos na lumikha po sa atin. At yun po ay dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. That's why our lesson today, in our second point, basahin po natin yan. Ready now? Ready? Begin. Kung hindi dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, hanggang ngayon ay nasa atin pa rin ang kamandag ng kamatayan na imposible nating matagumpayan sa sarili nating kakayanan. Kamandag. Nung hindi pa tayo mananampalataya at nauunawaan ni si Kristo ang daan, yung kamandag ng kamatayan hanggang sa atin po ay naririto pa rin kung hindi po tayo naligtas. Kaya't ang sabi po dyan, kung hindi dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, hanggang ngayon ay nasa atin pa rin ang kamandag ng kamatayan at imposibleng mawala yung kamandag na yon.
kung hindi po nabuhay na maguli ang ating Panginoong Jesus. Nasa atin pa rin yung separation, spiritual death. Hiwalay pa rin tayo sa Diyos hanggang ngayon kung di dahil kay Kristo. Hanggang ngayon takot pa rin tayong mamatay. Still afraid, scared of dying. At hanggang ngayon, kung hindi dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, hanggang ngayon po, nanganganib tayong mahiwalay sa Kanya magpakailan-kailan pa man. Pero salamat, kasi sabi nga po doon sa mensahe, ang muling pagkabuhay ni Kristo ay mensahe ng kalayaan at pangalawa ay pag-asa, hope. At pangatlo po, ngayon pong umaga, sa ating pong mensahe, ang muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Hesus is a message of freedom, is a message of hope, at pangatlo po is a message of assurance. Kalayaan, pag-asa, at katiyakan. Sa tuwing pag-uusapan at maalaala ang muling pagkabuhay ni Kristo, maalala po sana natin na meron po tayong katiyakan. And this is the question that we would like to address ngayon pong umaga. Anong katiyakan ang maaari nating panghawakan dahil alam nating si Kristo ay nabuhay muli? Anong katiyakan ang maaari nating panghawakan dahil alam nating si Kristo ay nabuhay muli? Tatlo ulit. Ano po? Ngayon po sa ating pong third point. Una, ano po? Natitiyak nating siya ay Diyos. Natitiyak nating siya ay Diyos. Dahil si Kristo ay nabuhay na maguli, alam natin na yun po ay pagpapakita ng kanyang pagiging Diyos. Siya po ay Diyos. John 11:25. Basahin po natin yung talata. Jesus said to her, ready now? Begin. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Sinabi po ni Jesus, alam natin yung context nito, Mary and Martha, the time na namatay na po si Lazarus, kinomfort ni Jesus si Martha, ano po, at ang sabi ni Jesus sa kanya, I am the resurrection and the life. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay mismo. Tandaan natin ito mga kapatid. Ang pwede lang mabuhay at pwede lang mabuhay muli ay Diyos. Amen po? Ang pwede lang magbigay ng buhay at ang pwede lang bumawi ng buhay at mabuhay muli ay Diyos. Ang sabi sa talata, sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Si Jesus ay nabuhay na maguli, therefore, Jesus is God. Nung si Jesus ay namatay dun sa cross, it was a declaration that Jesus was truly a man. Tao siya. Sapagkat kung hindi siya tao, hindi siya mamamatay. But when He rose again, ang kanya pong resurrection is a declaration of His deity. Kapahayagan ng kanyang pagiging Diyos. Kaya po kung may magtatanong sa inyo, si Jesus ba ay totoong Diyos? Hindi kaya siya ay tao lang? Ang isasagot nating totoong siya ay tao sapagkat namatay siya sa krus. Subalit siya po ay Diyos sapagkat siya po ay nabuhay na mag-uli. Hindi siya Diyos kung siya ay nanatiling patay. At hindi po tayo makatitiyak sa ating kaligtasan kung si Kristo po ay nanatili lamang sa libingan. Second, ano po ang ating katiyakan? Hindi lamang natitiyak natin na siya ay Diyos. Pangalawa, natitiyak nating totoo ang kanyang mga pangako. Ano po? Natitiyak nating totoo ang kanyang mga pangako. Luke chapter 24 verse 6 to 8. Basahin po natin yung talata. That was the verse na binasa po natin kanina. He is not here. Ready now? Begin. He is not here, but has risen. Remember how He told you while He was still in Galilee that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified on the third day and rise. And they remembered His words. Sino yung nagsasalita dyan? Yung pong angels
na nakita po ng mga babae na pumunta dun sa libingan, ano po ang sabi niya? Wala siya rito, kundi siya ay nabuhay muli. At ang sabi niya, remember how He told you while He was still in Galilee. Sinabi niya sa inyo, nung kayo ay nasa Galilea, na siya ay mabubuhay muli. At nung nabuhay muli ang ating pong Panginoong Hesus, natitiyak po natin ang kanyang mga salita ay totoo. Ang kanya pong mga pangako ay pwedeng panghawakan. Una, natitiyak natin na siya ay Diyos sa kanyang muling pagkabuhay. Pangalawa, natitiyak nating totoo ang kanyang mga pangako. At pangatlo po, ngayon pong umaga, natitiyak nating tayo rin isang araw ay mabubuhay muli. Basahin nga po natin yan to remind us. Ready? Begin. Yung hindi lang basa, hindi kasama sa glorification. Basahin po natin. Ready? Begin. Are you not happy? Na sinabi ng salita ng Panginoon in His promise, lahat ng mga namatay na kay Kristo ay muling mabubuhay. John 11:25-26. Ituloy po natin yung sinabi ni Jesus. Ready now? Begin. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Ano sabi ni Jesus? Ang nananampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay kundi muling mabubuhay. I-explain pa natin yan sa pamamagitan ni Apostol Pablo. 1 Thessalonians 4:16-17. For the Lord, ready now, begin. For the Lord Himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. This is the context of the rapture. We will be caught up together with them. At ang sabi po dito, and the dead in Christ will rise first. Sa time ng rapture, tutulog ang trumpet. At ang sabi doon, yung mga Christians na namatay ng nasa libingan, sila po ay bubuhayin muli. At yung mga believers na present buhay nung time pong yon, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Kaya kung hindi ka believer, kung hindi ka mananampalataya, don't expect na ikaw po ay makakasama dun sa rapture to meet the Lord in the air, in the clouds. Dahil sinabi po ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, exclusive. And so, Pastor, kung tayo ay aakyat sa alapaap at masasalubong natin si Jesus, katulad ni sinabi ni Apostol Pablo, ano pong klaseng katawan ang meron tayo sa time po na yon? Further explanation of the Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 15, verse 52 and 53. In a moment, basahin po natin. Ready now, begin. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. For this perishable must put on imperishable, and this mortal body must put on immortality. Anong sabi ni Apostol Pablo? Anong klaseng katawan ang meron tayo sa time ng rapture? Pagsasalubungin natin si Kristo sa alapaap, ang sabi dyan, incorruptible, immortal body. Yan na po yung tinatawag nating glorified body. The body that will not be broken, the body that is not subject to death. Hindi na po mamamatay at hindi na po magkakasala. Sino lang makakaranas nito? Ng muling pagkabuhay. Ang makakaranas nito ay lahat ng kumilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya sa tuwing maalala natin, totoo, sabi sa Biblia, si Kristo ay nabuhay muli.
That means to say, na yun po ay isang katiyakan, isang araw tayo po'y mabubuhay muli. Katulad ng katawan na meron ang Panginoong Hesu Kristo. In our lesson, in our third point, ngayon pong umaga, basahin po natin yan. Ready? Begin. Kung hindi dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, tayo pa rin hanggang ngayon ay mamumuhay sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Salamat sa Diyos dahil sa mundong walang katiyakan ay merong tayong Kristo. Siya'y tiyak na nabuhay muli at tayong mga Kristiyano'y maghihintay na buhayin din tayong muli. Amen po? Wow, that's a hope. That is an assurance from our Lord and Savior Jesus Christ. Isipin nyo yun, kung tayo ngayon unbeliever pa rin, tayo ay nakakapit pa rin sa mga bagay na panandalian. Tayo pa rin ay namumuhay sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Namumuhay tayo pa rin sa pera, material na bagay, ari-arian, lahat ng iyan po ay walang katiyakan. Ang tiyak lang ay si Kristo. Amen? In our conclusion this morning, ang sabi po dito, dahil tayo'y mga Kristiyano, alalahanin natin na ang ating Panginoon ay nagtagumpay sa kamatayan. Dahil dito'y huwag na tayong mamuhay na tila nakakulong pa rin sa mga bagay na minsan ay umalipin sa atin. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ay mensahe daw po ng kalayaan, freedom. Kaya't ang sabi po dyan, umalis ka na dun sa mga bagay na dating umalipin sa iyo. Minsan ka nang naging alipin ng sistema ng sanlibutan, ng dyablo, ng sarili mong pagnanasa. Kung tunay kang naligtas, umalis ka na dyan. Pinalaya ka na ng Panginoon. At ang sabi dito, huwag na tayong mamuhay na tila talunan. Sapagkat ang ibinigay na ni Kristo ay tunay na pag-asa. The message of resurrection is not only freedom, it is also hope. Kaya huwag tayong mamuhay na parang tayo po ay walang pag-asa. Parang tayo talunan. There is always a reason to smile. Amen po? Daming dahilan para tayong ngumiti, maging masaya, at ang isa doon ay yung muling pagkabuhay ni Kristo na nagbigay ng pag-asa. At ang sabi po dito, huwag na tayong mamuhay sa mga bagay na walang katiyakan. Yamang nalalaman natin na sa mundong ito, si Kristo lamang ang tiyak. The Lord Jesus Christ, siya lang po ang sure na pwede po nating panghawakan sa mundo pong ito. What is the message of resurrection? It is, number one, message of freedom. Second, resurrection is a message of hope. And third, the resurrection is a message of assurance. Kapatid, kung di mo kilala si Kristo, nandito ka ngayong umagang ito, we would like to know you na si Jesus, namuhay siya ng perpektong buhay para sa iyo. Namatay siya dun sa krus dahil galit sa iyo ang Diyos. At siya lamang ang pwedeng pumawi nung galit na yon. Nais namin sabihin sa iyo ngayong umaga na si Jesus pagkatapos ng kanyang kamatayan, siya ay muling nabuhay. Umakyat sa langit after 40 days. At ang sabi ng mensahe, isang araw siya ay babalik para tayo ay buhayin muli. At kasama siya magpasawalang hanggan. You just need to repent from your sins. Talikuran mo ang iyong mga kasalanan. And you believe on the Lord Jesus Christ that He alone can save and satisfy your soul. Let us all bow our heads and close our eyes. Tayo pong lahat ay manalangin, tayo pong lahat ay tumungo, umikit. Mga kapatid, para sa ating lahat na nandito, today we are celebrating the resurrection of the Lord Jesus Christ.
At ngayong umaga ay nalaman natin na ang resurrection, it is a message of freedom, kalayaan. Hanggang ngayon ba ay nasa tanikala ka pa rin ng kasalanan? Hanggang ngayon ba ay nasa tanikala ka pa rin ng sistema ng sanlibutan? Hanggang ngayon ba ay nasa tanikala ka pa rin ng mga sarili mong pagnanasa? Ang tanging solusyon para sa iyo ay si Kristo. Ngayong umaga, nalaman natin that the resurrection is a message not only of freedom, but the resurrection is a message of hope, pag-asa. Ikaw ba'y namumuhay na parang walang pag-asa? Marahil dahil sa hirap ng buhay, marahil dahil sa bigat na mga problemang pinagdaraanan mo. Sana ang mensahe ngayong umaga ay nagpaalala sa iyo, there is hope. And hope can only be found in the Lord Jesus Christ. Seek Him. Search for Him. Know Him. Siya yung pag-asa mo. Your ultimate hope. At ngayong umaga, nalaman nating lahat that the resurrection is a message of not only freedom, not only hope, but a message of assurance, katiyakan. Tandaan nating lahat ito. Lahat kayong nakaupo, tayong lahat na nandito sa church. Walang bagay sa mundong itong tiyak. Ang pera mo, ari-arian mo, pamilya mo, ang lahat ng nasa iyo sa isang iglap ay pwedeng mawala. Tandaan mo yan. At kung ang pag-asa mo sa mundong ito ay nasa mga bagay na yan, ang sabi ni Apostol Pablo, ikaw na ang pinakakawawang tao sa mundong ito. Ilagak mo ang iyong katiyakan kay Kristo. Sapagkat sa mundong ito, si Kristo lang ang tiyak. Pangako lang niya ang pwede mong panghawakan. Pwede kang lokohin ng tao, pwede kang pagsinungalingan, pwede kang dayain, pwede kang saktan. Subalit ang pangako ng Panginoon ay tiyak, batong matibay na masasandalan mo. Ngayong umaga, sana ay na-remind tayo sa napakamaluwalhati na muling pagkabuhay ni Kristo. Sana'y mamuhay tayo na merong kalayaan, mamuhay tayo na merong pag-asa, at mamuhay tayo na merong katiyakan. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos na banal, dakila't makapangyarihan sa lahat, salamat po sa napakamaluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Salamat dahil sa pamamagitan niya kami ay laya na sa kasalanan. Salamat sapagkat sa pamamagitan niya kami po'y may buhay na pag-asa. Sa pamamagitan niya, Panginoon, kami po'y may katiyakan. Pinupuri ka namin, sana po'y nagsalita sa mga puso namin ang mga salita mo, Panginoon. Baon namin sa aming pong pag-alis sa lugar na ito. At nanamnamin namin ang sarap, yung ginhawa at kapayapaan na dulot ng muling pagkabuhay ng aming tagapagligtas. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng karangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po for the message of God's Word this morning. At ngayon po, tayo po ay dadako sa atin pong Lord sa table. Ano po, Ate Jamelin, kuha na po ng akin. Are you blessed po sa salita ng Panginoon ngayong umaga?